Chapter 10, verse 1 to 9. I am the good shepherd. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Purihin na Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Sige po, makakapupo tayo. So, as we go through another series, okay, so ito na po yung pangatlo doon sa ating spoiler ba to? Pitong series, pitong ano. So, ngayon, I am the door, so the gate. Actually, pag sinabi mong door or pinto, sa Bible naman may isa lang na meaning yun. Technically may isang meaning lang yun. Anything na nakasara para hindi makapasok or makalabas. Ganun yung basically description niya. So as we all know, or ito rin yung isang, para siyang isipin niyo para siyang checkpoint. Na ito lang yung dadaanan mo para makarating ka sa isang lugar. At meron kang kailangan gawin para makapasok ka doon or makalabas ka. Diba? Parang katulad sa pinto. Diba? Kailangan mo ibuksan, kailangan mo isara. So, yun yung basic description ng door. Well, in some other parts of the Bible, the door is also equivalent to path or way. So, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. The way is also pretty much the same with the door, na parang may iisang daan lamang para makapasok or makalabas ka. Diba sa Tagalog, ano ba mga Tagalog ng tarangkahan, daanan, yung pinto, ano pa ba? Sa Bisaya, pultahan. Kaya sa mga bahay ng Bisaya, laging pahila, di ba? Kasi pultahan. Pero kayo nakita nga, meron kayo nakalagay push. Pero patuloy na hinihingi Bisaya yun. joke lang yun. Kasi, pero yung mga kamag-anak ko, tawag nila sa Bisaya, tawag nila sa pintuan, sira. Siraduhan, diba? Diba? So, parang ayoko naman tawagin sira. And anyway, yung purpose ng pintuan is to guard. Diba? At the same time, yung purpose ng daanan, kasi hindi mo pwede maglagay ng pintuan na wala kang intensyon na daanan. Diba? Ang pangit naman yun na may pintuan ka dyan, tapos pagal lang pala yun. Diba? Pero kami mga ganun, mga building sa China, na pagkaganda-ganda, tapos mga tourist spot, tapos yung dami mga pinto, parang European style na mga bahay-bahay. Pero yung mga pintuan, fake lang pala. Di ba? Kasi gusto lang nila ipakita na ito yung itsura na parang tawag nila doon is facade. Di ba? Yung parang pakita lang siya. But malaki yung indications ng, pag sinabi nating door, hindi lang naman siya idea na kailangan mo lang pumasok. Di ba? Pero sa pagkakataon na pag sinabi natin pinto, again, pumapasok ka sa isang espasyo, dumadaan ka sa isang lugar. Yun yung idea ng pinto. Now, for our previous sermon, review from our previous sermon, last week, pinag-aralan natin, Jesus is the light of the world, na bilang Diyos, pinatotohanan niya ang kanyang sariling kakilanlan. Now, I cannot overemphasize this simply because
isa sa mga labanan ngayon ng idea is kung tunay nga ba si Kristo, tunay ba si Jesus, di ba? I mean, I don't get the idea na sa dinami-dami ng writings tungkol sa kay Jesus Christ, sa dinami-dami ng historical writings, even outside the Bible, marami pa rin nagdududa kung tunay nga bang tao si Jesus Christ. But other than that, iisa lang naman ang sinasabi, yung identity niya bilang Diyos. At siya bilang Diyos, siya rin yung nagbigay liwanag sa ating kaisipan para maintindihan natin kung sino siya. Di ba nga, ang Greek word ng repentance is metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia is changing of the mind. Di ba? Yung pagtalikod mo sa kasalanan, pagbabago rin ng iyong pag-iisip. Di ba? Na pagkilala mo sa Kanya. And in reality, hindi mo rin naman kayang gawin na i-pursue si God nang hindi mo isinusuko yung sarili mo sa Kanya. Diba? So, some of the things that we have to understand about door, again, let's continue this. So, sa John 10:7, John 14:6, Ephesians 2:8, actually, this is the writings na ni Apostle Paul and the other apostles na pinapatotohanan pa rin na si Jesus Christ bilang daan, bilang pinto. Pero sa Old Testament pa lang, ginamit na yung idea ng door bilang salvation. Di ba? Sa Noah's Ark, di ba, alam niyo yung pinaka-importanting bahagi ng Noah's Ark? Yung kanyang door. Di ba? Kasi ito na yung, pag pumasok ka, hindi ka na pwedeng lumabas. Di ba? At pag naiwan ka, nandun ka lang. It is basically the same concept ng door. Na pag sa oras na pagsarahan ka, wala na. Tapos na. End game na. But at the same time, pag sinabi nating door, again, meron kang, hindi ka pwede maglagay ng pinto nang wala kang dadaanan. So kung papasok ka doon sa pinto na yun, meron kang desisyon na gagawin. Kung si Jesus kikilalanin mo bilang pinto, kikilalanin mo rin yung na siya ang daan para doon sa sarili mong kabalalan. Di ba? At the same time, we all know na yung Passover, di ba? Saan ba inilagay yung dugo ng Passover? Di ba? Sa pintuan, sa doorpost, di ba? At yun din yung ginamit ng angel of death para makita niya na meron ng na-sacrifice para sa family na ito. So, again, hindi bago yung konsepto ng door. Pero, pag sinabi natin kasing door, lagi ito kaakibat ng pagiging shepherd. Di ba? Yung shepherd, meron siyang pintuan, meron siyang kulungan na lagi siyang nandoon sa pintuan para walang makakalabas, walang makakapasok. Yun yung concept lagi ng door. Now, as we all know, yung door, sabi ko nga sa inyo, yung sheep, lagi may kinalaman ito. Di ba, pinag-usapan natin yung tungkol doon sa sheep last time. Again, the door is basically sa Greek tura. Okay, again, simpleng pinto. Di ba? Pero pag sinabi nating pinto ulit, di ba? Minention din ni Jesus Christ tungkol doon sa thieves and robbers. Diba? Kayo ba nagsasara kayo ng pinto sa bahay? I mean, naglala kayo ng pinto sa bahay. Diba? Siyempre, bakit? Para wala makapasok, diba? Naalala ko meron nagtanong kay Rabbi Zacharias one time, isang apologist. Sabi ng isang atheist, bakit kailangan natin mag-prescribe sa isang moral law na galing sa Diyos? Hindi ba pwedeng tayo na lang pagkatiwalaan natin ang isa't isa? Nagagawa ang bawat isa ng mabuti. Ang tanong sa kanya ni Rabbi Zacharias, isinasara mo ba yung pinto mo tuwing gabi? Sabi niya, yes. That's my point. Na aminin man natin na mahirap pagkatiwalaan yung mga tao kasi alam natin sa sarili natin na tayo makasalanan. Kung tayo makasalanan, alam din natin na pwedeng may gumawa ng masama. So, the point of the door is actually to protect, to guide, to give us space. Pero more than that, pwede natin itanong to sa ating sarili. So, ano ba yung benepisyo sa atin kung si Jesus pinto, di ba?
Hindi na ba, bakit ang dami pa mga descriptors kay Jesus Christ, hindi ba pwedeng siya na lang si God? Di ba? Culturally kasi, kailangan niyang ipakilala kung ano yung paraan ng kanyang pagliligtas. So gumamit si Jesus Christ ng mga ibang descriptors tungkol sa kanya kung paano mas magiging maliwanag kung ano yung pangako na ipupulfill niya. So, with this, ang unang katotohanan na dapat natin maintindihan, Jesus is the door. Siya lamang ang nag-iisang pagkakataon natin para makabalik tayo sa Diyos Ama. Nung sinabi ni Jesus Christ na truly, truly, I say to you, yung word na truly, truly, amen, amen. Diba? Sa salitang Greek, or almost the same with the Hebrew na salitang amen, you're actually affirming it. Na ito yung katotohanan. Wala kayong pwedeng itanggi dito. But at the same time, sinabi ni Jesus Christ, I am. Di ba? Nung nagpakilala ang Diyos si Moses, anong pakilala niya? I am who I am. Di ba? Ito yung reason kung bakit ipinako rin siya sa cross. Di ba? Kasi ito yung para sa mga Hudyo, blasphemy ito. Na ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos at sinabi mo pang amen, amen. Di ba? So, mga kapatid, dapat natin maintindihan na hindi tayo pwedeng bumalik sa Diyos nang wala si Jesus sa buhay natin. I had a chance na last week na karoon ako ng pagkakataon na makausap yung staff ko, si kapangalaga ko na si Kuya June, at saka yung driver ng boss ko, si Jomar. Noong umaga, nag-almusal kami ni Kuya June, nag-uusap kami tungkol sa faith, tungkol sa pananampalataya. Tapos meron siyang nasabi, sabi niya, very Catholic si Kuya June. Pero, ramdam na ramdam ko sa kanya yung paghahanap niya ng katotohanan tungkol sa Diyos. Na, sabi niya, hindi man naging perfecto daw yung buhay niya. Sabi ko, wala namang perfectong buhay. Pero sabi niya, isa ang gusto niya gawin lang sa buhay niya, yung pananampalataya niya. So, bago kami nag-almusal, nung gabi pa lang, nag-text kami sa isa't isa. So, nagme-messaging kami tungkol sa repentance, sa patawaran, things like that. Hanggang sa kinabukasan ay nag-aalusan kami, sinabi niya sa akin na, alam mo sir, ano naman yan eh. Sabi niya, basta iisa lang naman yung kahit anong gawin mo, or ang pagkakasabi niya, sorry kailangan ko isipin yung verbatim na pagkakasabi niya. Well, lahat naman yan babalik sa Diyos. Diba? Sabi niya gano'n. Sabi niya, iisa lang naman ang Diyos eh. Diba? So, doon ako medyo nag-alala. Bakit ako kailangan mag-alala na merong isang tao na magsasabi na lahat naman papunta sa Diyos? Di ba? Tapos nung hapon, kausap ko naman yung driver. Yun naman, si Joma, Christian na. Pero basta Kristiyano pa. Tapos napag-uusapan namin yung tungkol sa pamilya, tungkol sa pananampalataya. Sabi niya, sana yung mga anak niya na medyo malalaki na, sana raw, magsumunod tungkol sa kanya na makakilala sa Diyos. Sabi niya, anyway, mababait naman yung mga anak ko. Sabi niya gano'n, doon pa rin naman yan, para pa rin naman sa Panginoon yan. So, again, those two opportunities na yan, medyo nag-alala ako ng konti. Bakit? Bakit ako nag-alala? At tingnan natin, siya lamang ang nag-iisang pagkakataon natin para makabalik sa Diyos. And we have to understand na anumang alternatibo kay Jesus, hindi sapat para makapasok tayo sa pangako ng Diyos. And it is our duty na ituro sa ibang tao na walang ibang daan. Hindi na tayo basta pwedeng tanggapin. Katulad din ng nanay ko. I love her so much. Although, may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan. Minsan, magsasabi siya, ano rin naman yan? Sa Diyos pa rin naman yan. Yung ginagawa natin. Hindi eh. Dahil ang malinaw ang sinabi ni Jesus, walang ibang daan, walang ibang paraan
Walang ibang katotohanan maliban sa Kanya. So kung bibigyan mo ng alternatibo yung iyong pananampalataya maliban kay Jesus, the end of it is just distraction. And most of the time, bakit ba tayo humahanap ng alternative kay Jesus Christ? Bakit ba tayo humahanap ng alternative sa pananampalataya? Because we would like to gain something other than Jesus Christ. Diba? So, sabi ko nga nung nakaraang kong pitching, wala namang masama na magasam ng mabuti, maganda, maginhawa. Kasi we were designed for that. Pero, aasam ka ng mga bagay na gano'n nang wala si Kristo sa buhay mo. We have to understand na the end of it is destruction. Sabi nga sa Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and yet forfeit his soul?" Anong magandang benepisyo na makuha ng tao ang lahat sa mundong ito, pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. And again, most of the time, naghahanap tayo ng alternative. And even Christians, di ba? Ito na madalas ko na naririnig ko sa mga Kristiyano ngayon eh. Yung word na manifest. Manifest niyo lang. Ibibigay yan ni Lord. Di ba? Sabi ko, tapos meron din mga sige tayo, we continue to pray for our loved ones na maligtas sila, pero hindi na naman tayo nagsishare ng gospel sa kanila. And we allow them to have an alternative dun sa pananampalataya. Kaya, I took the time na magpaliwanag kay Kuya June at saka kay Joma na sinabi ko sa kanya na kung tutuusin, nung sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, walang ibang daan. At yun ang gusto ng demonyo, yun ang gusto ng kaaway. Meron tayong alternatibo kung na alternatibo kay Jesus Christ. Kasi the more that we have an alternative sa buhay natin tungkol sa ating pananampalataya, the less that we tell other people kung sino ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. The more that we seek an alternative in Jesus Christ, we don't care about other people who will also experiencing the same thing. Diba nakakatakot na tayong mga Kristiyano, we have an alternative to our faith. Kung meron tayong alternatibo, wala na tayong pakialam na yung ibang tao makarinig na katotohanan. Kasi kahit tayo mismo, meron tayong alternative kay Jesus Christ. Diba? Kaya nga sabi sa Acts chapter 4 verse 2, the apostles, the writing of the apostles or the Acts of the apostles, sabi niya, "And there is salvation no one else, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved." So kaya nga mga kapatid, hindi ko naman sinasabing maging, naalala niyo si Sister Tiny, medyo syempre bold sa pag-share ng sinasabi ko sa kanya, well, maganda yan na ituro mo kaagad sa kanila na kung sino si Jesus Christ. Pero tandaan mo rin na itong mga tao na to, sa tagal ng panahon, meron na silang sariling alternative sa buhay nila kung paano sila maliligtas. At kung magpe-present ka ng something na bago, hindi naman nila basta tatanggapin. Pero tama na ituro mo sa kanila na walang ibang alternative, walang ibang pangalan sa mundo na maliligtas tayo maliban sa kay Jesus Christ. Pero, huwag nating hahayaan that at every point of our life, we will have an alternative to Jesus Christ. Diba? Ano ba yung pwedeng maging alternative natin kay Jesus Christ? Diba yung mga self-help materials, yung generation ngayon, memes. Diba? Sabi ng TikToker na to, ito yung yung gano'n, diba? Diba? Yung mga books na nababasa natin, diba? Yung mga influencer, diba? Kaya ayaw sila influencer, gusto lang sila tawagin vlogger. Diba? And that's the point. Kaya nga sila influencer eh. Nagbibigay sila ng alternative influence sa kung ano yung dapat na influensya ng buhay natin. Ikalawang katotohanan mga kapatid, Jesus is the door. Siya ang nag-iisang tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Now, you have to understand, tinanong ko kayo kanina, naglalak ba kayo ng pinto sa bahay? Diba? Ako, pagpanti na ako dun sa as.
Diba? Honestly, may mga pagkakataon kasi ako magaling lagi ni dito. Nalimutan ko yung bahay. Tapos lalabas kami ng bahay, hindi mo na naman nila yung gate kagabi. Di ba? So, sinasara ko lang yung pinto. Sabi ko, laki-laki naman ni Lori, oh. Sabi niya, mauubos na nga niya yung mga kung ano-anong gamit dito sa grind natin. Di ba? Tao pa kaya nasasampa dyan or papasok dyan. But again, we have to understand bakit ba ang isang pastol nakatayo doon sa tarangkahan ng mga tupa. Kasi gusto niyang proteksyonan laban doon sa mga magnanakaw at sa mga mandarambong. Diba? Thieves and robbers. Diba? Anong pinagkaiba? Thieves and robbers, pareho lang naman sila magnanakaw. Diba? Pero kasi sabi nila yung robbers daw, sila yung harap-harapang nagnanakaw. Diba? So yung mga thieves daw, sila yung patagong nagnanakaw. Kaya sa Tagalog nito, mga magnanakaw at mandarambong. Diba? Yan ang description nila. Magnanakaw at mga mandarambong. Kasi totoo naman, dadayain tayo ng mundo. Di ba? Maraming magpapakilala as an alternative, di ba? Maraming magsasabi na itong mga bagay na ito, pero ito lang naman ang katotohanan. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagdududa sa ating pananampalataya, wala naman tayong ibang babalikan kundi ang Panginoong Yesus. Di ba? Sa mga kapatid, tagapagtanggol ng pananampalataya, nung isinara ng Diyos yung pinto ng arko, na walang pwedeng lumabas, walang pwedeng makapasok. That's judgment. Ganon din ang pinto na sa moment na isara ng Diyos ang kanyang pintuan, na sa oras na pumasok ka, o pumasok siya sa buhay mo, diba? It is a form of protection. Protection laban saan? Protection sa mga magnanakaw at sa mga mandarambong. Kasi yun naman ang gusto ng mundo, di ba? Sabi sa, di ba sabi, the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have came to give life and life to the fullest. Di ba? Yun naman ang sabi ng Panginoong Diyos. So, mga kapatid, wag natin iisipin na yung pinto kasi, parang ano yan, parang hindi naman limitation, pero isipin nyo na yung pinto ay parang rules. Na parang checkpoint, di ba? Parang siyang checkpoint. Kaya mga kapatid, di ba? Yung pinto, nagsisilbi siyang checkpoint ng identity natin kay Jesus. Tanging ang mga markado lamang ang makakapasok at makakaranas ng kanyang protection. Yung parang sa school, di ba? Bakit ka nag-ID? Ayun, yung uniform, di ba? Lagi na lang pinagtatalunan bakit yung sa ibang bansa daw wala namang uniform, bakit dito sa Pilipinas merong uniform? Kasi ang sabi ko, ako naman, ang reason ko kung bakit ako ay gusto ko may mga uniform yung mga bata. Unang-una, protection yun, identity nila na sila ay mga estudyante. Napapasok sila doon sa eskwelahan, alam mo kung sino yung estudyante o hindi. Kasi naalala ko sa mga colleges and universities, meron mga yung mga nag-uniform tapos papasok, kahit walang ID, tapos magnanakaw lang doon. O pag may mga malaking event doon sa mga university, makikisabay doon sa mga, tapos yung mga naka-t-shirt na, kunyari pangalan ng university o pangalan ng college. Now, we have to understand na yung pinto, yan yung parang rules na sinasabi ni Jesus Christ. Sino ba yung dapat naririto? Di ba? Sino ba yung dapat nandito? Like for example, yung bahay ninyo. Yung bahay ba ninyo para sa lahat ng tao? Hindi, di ba? So, yes, magpapapasok ka based on the permission that you have given to the person, di ba? Ganon din ang langit, ganon din ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya nung kausap ko nga si Kuya June at saka si Jomar, ang kunento ko sa kanila yung magnanakaw dun sa cross. Of all the people na pwede natin gamiting idea ng ating sariling buhay, yung magnanakaw dun sa cross. Di ba yung dalawang magnanakaw? Sabi niya, you're the Messiah, save us. Save yourself and save us.
Tapos ang sabi naman ng isa, tumahimik ka dyan. Itong tao na to, walang kasalanan. As we deserve to be here. Diba? Tapos ano sabi ng magnanakaw? Sabi niya, Lord, pag naghari ka na, huwag mo akong kalimutan. Diba? So, the idea alone na yung tao na yon, kinilala niya si Jesus Christ bilang walang kasalanan at maghahari. Yun yung marka niya. Diba? Kaya nung sa oras na namatay siya, pagpunta niya sa langit, yun yung kanyang ID. Yun yung kanyang marka. Diba? And yung pinto na yan ang nagsisilbing protection natin para dun sa mga gusto rin magsamantala sa atin. Dahil ano ba gustong gawin ng mundo? Pagsamantalahan ang lahat ng mananampalataya, di ba? Pagsamantalahan ang lahat ng tao. Yun naman ang gustong gawin ng kaaway. Kaya mga kapatid, sinabi naman dito, di ba? Merong storya sa Bible, dun sa Acts. Pagkatapos mamatay ni Jesus Christ, so yung mga apostles, nagpe-perform sila ng mga miracle. Ganon din yung meron din mga tao na mga Jewish na mga exorcists. Tapos nakita nila na itong sila Paul, at saka yung mga apostles niya, nagpapalaya sa mga impyerno gamit yung pangalan ni Jesus Christ. Pero sa kanila, sabi nila, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. Di ba? Nung habang nagpapalaya sila ng Espiritu, tapos ang sagot sa kanila ng Espiritu, ano sabi ng masamang Espiritu? Jesus I know, Paul I recognize, but who are you? Di ba? Yung demonyo mismo nagsabi nung pinapalaya sila, kilala ko si Jesus, kilala ko si Paul, pero sino ka para palayasin ako? Di ba? Naalala niyo, sa Amerika ngayon, alam niyo meron silang squatting problems. Akala niyo sa Pilipinas lang may squatting problems Ang ginagawa ng mga homeless, yung mga bahay na matagal nang hindi tinitirhan, ino-occupy nila. Tapos pag dumating na yung tunay na may-ari o yung tunay na nakatira, ang dinidemanda nila, yung tunay na may-ari. Diba? Tapos, syempre, may court battle. Sabi ko, kung sino pa yung tunay na may-ari, yung pa yung naagrabyado. Diba? Yan naman ang purpose talaga ng pinto. Hindi naman para sa'yo yun diba? So, kung pinersa mo yung sarili mo, isa kang magnanakaw at isa kang mandarambong. Diba? Naalala niyo yung grupo ng mga marami tang tagalungsod na nag-rally sa Bulacan. Tapos tinake over nila yung housing ng mga police. Di ba? I have a strong opinion about it. Totoo naman na yung gobyerno natin, di ba, marami ng pagsasamantala doon sa mga naghihigap sa buhay. Pero hindi ko rin naman ma-justify na kailangan mong nakawin yung bagay na tingin mo ninakaw sa'yo. Di ba? Parang hindi ko rin mag-gets yung idea na yun. Di ba? Kaya nga mga kapatid, yung mundo magsasabi sa atin ng mga bagay na kung ano-ano. Pero kung tutuusin namin, natitingnan natin, medyo malayo dun sa salita ng Diyos. Kaya nga, wala naman tayong ibang identity kay Jesus Christ maliban doon sa kanyang marka sa atin. Diba? So, kung halimbawa haharap ka ngayon sa Diyos, ngayon naharap ka sa Kanya, tatanungin ka niya, bakit ka papasok dito? Diba? Anong pwede mong sabihin? Diba? Pwede mo ba sabihin na pinag-church po ako sa Joy in Christ? Di ba? Matagal po ako nag-church, di ba? Lumaki po ako sa church. Yung nanay at tatay ko, Christian po sila, kaya nung pinanganak ako, Christian din ako. Di ba? So, yung marka natin sa Panginoon, walang iba yun, walang ibang paraan yun, kung ikilalanin lang natin kung ano yung pintura papasukan natin. Ikatlong katotohanan, mga kapatid, Jesus is the door. Siya ang kalayaan natin sa ating pananampalataya. It is very peculiar nung sinabi dun sa verse 9, I am the door.
If anyone enters by me, he will be saved, and he will go in and out and find the pasture. Di ba pinakita namin sa inyo kung paano pinapastol yung mga tupa, di ba? Tapos lagi silang may pastol, lagi silang may guide, di ba? Yung katulad ng ba nung tumatawid dun sa ilog, kailangan hilahin yung isa para magsisunod yung iba, di ba? Pero this is also the thing na kailangan natin maintindihan tungkol sa pilko. The moment na binigay na sa'yo ng Diyos yung spasyo niya, yung kanyang pangako, yung space niya ng kanyang pangako, malaya ka din na palaguin yung pananampalataya mo sa Kanya. Dapat nating maintindihan na hindi natin kaya sa sarili natin na hanapin ang Diyos. Kailangan ng tulong ng Diyos para siya rin mismo ma-experience natin. Diba? Mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Jesus na I am the door, if anyone enters by me, he will be saved. He will go in and out and find the pasture. Nandun din yung idea ng alam ng na-train na ng pastor yung kanyang mga tupa. Di ba? Na-train na niya kung ano yung boses niya, na-train na niya kung ano yung, kung saan pitong sila papasok. Natutuwa ako na pag nakikita ko dun sa mga YouTube video, yung mga pastol, na pumipito lang sila, tapos nakikita mo yung mga tupa mula sa isang malaking grupong gano'n, tapos suddenly, nagpumipila sila para pumasok dun sa ano. Pero yung pastol, nasa likuran lang. Diba, pumipito-pito lang. Minsan meron silang dalang aso, na yun yung nag-guide dun sa mga tupa. Pero, the oras na palabasin ng pastor yung kanyang mga tupa, alam din ng mga tupa kung saan sila kakain. Alam din ng mga tupa kung saan sila lalago or kung saan sila ano. Kasi hindi naman nahayaan din ng pastol na kakain ka din sa lugar na yan na hindi naman sila mabubusog. Diba, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, very sensitive ang tupa sa kanyang kinakain. Diba? Kaya, importante kung saan sila dapat kumakain. So, mga kapatid, dapat natin maintindihan na malaya tayo na palaguin yung ating pagkakakilala kay Jesus. So, dahil kung sa sarili nating pagsisikap, hindi natin pipiliin yung relasyon natin sa Kanya. Katulad dyan ng and I'm really glad na isa sa mga strong teaching natin yung tungkol sa baptism. Diba? And last Friday, we had our baptism. Diba? So, tinuro sa atin, ano ba yung purpose ng baptism? And ako, ang lagi ko lang naman tinuturo tungkol sa baptism, para siyang pagsasabi sa publiko na ito ako at ito yung gagawin ko. Ito si Jesus Christ sa buhay ko. Diba? Ito yung identity ko. Na yung parang katulad nung naalala ko yung mga sisiw na binibenta sa palengke na may kulay. Isinasawsaw sa balde ng pintura. Diba? Tapos pagkatapos na iba na yung kulay. Diba? Alam mo, pag nakikita ko ng mga baptism, yun din yung iniisip ko, kailangan yung magbabago yung mga kulay dito nga to. Paglabas nila, lumiliwanag. Diba? Lumiliwanag. Pero that's the point. Para siyang marriage. Diba? Pag kinasal, hindi naman pwedeng itago na kasal kayo. Kailangan, pagkasal, kailangan di ba sa law, di ba, nakalagay nga sa batas na pag yung babae at lalaki, sa loob ng 10 taon, nagsasama sila at pinakilala nila yung isa't isa na mag-asawa sila, automatic after the 10th year, sila ay considered na kasal. Di ba? Ganun na, may nakalagay na ganun sa provision sa civil code. Pero kailangan mapatunayan ng mga anak na yung tanay at tatay nila nagsama ng ganitong panahon. Diba? Bakit hindi na lang magpakasal? Diba? Ganun din naman yung pananampalataya natin. Diba? Ganun din yung pananampalataya natin. Wala naman tayong ibang daan maliban kay Jesus. So bakit hindi tayo sa Kanya bumalik? Bakit tayo merong ano? Ano ba ang purpose kung bakit bumalik si Kristo? Merong isang storya sa Luke chapter 4 verse 16. Nung si Jesus Christ pumunta sa temple, binasa niya yung sa Book of Isaiah.
Tapos binasa niya yung sa Book of Isaiah. Sabi niya dun sa Book of Isaiah, yung scroll, binigay sa kanya nung isa dun sa temple, tapos binasa niya. Sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He was anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty, pagkalaya to the captives, and recovering the sight of the blind. Pati dun sa mga bulag. To set liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Tapos anong sabi ni Jesus Christ? And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of the Lord in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, today, this scripture has been fulfilled in you in hearing. Diba? So, dinideclare ng Panginoon na dahil siya yung pinto, siya rin yung magpapalaya sa atin. Siya yung nagbibigay ng kalayaan sa atin para kilalanin natin siya. Kasi, again, kung tayo lang ang pipili, kung tayo lang ang gagawa ng paraan, hindi natin iisipin yan. And this is one thing. And I'm really blessed to be in the church. Bakit tayo nagsasaga to come here every Sunday? Diba? Why do we have to, bakit natin kailangan parusahan yung sarili natin na gumising ng linggo? Diba? Tapos doon sa mga medyo may edad na, di ba, ang hirap bumangon, yung mga kasukasuhan, di ba? Kanina, sakit ang tuhod ko, ginawa kaya ng sitaw. Di ba? Sabi ni Chris, baka dahil sa sitaw yan, doon sa sinigang sa ko, kundi lang na bakit. Pero the reality is, regardless what you feel, what kind of, di ba, katulad dito, marami ako mga naging kasama sa trabaho na hindi rin naman, I would say na hindi rin naman sila, they would claim to be Christians, pero hindi rin naman sila ganun ka testimonial sa pagiging Kristiyano nila. Pero hindi yun naging dahilan para sa akin, para tumalikod sa pananampalataya. Kasi alam ko na yung kalayaan na binigay sa akin ng Diyos, yun yung paraan para makilala ko pa siya ng gusto. Diba? So, bakit ako titingin sa ibang tao na pareho ko rin naman nagsastruggle sa kasalanan? Kaya nga yung mga tao nagsasabi na tumalikod sila sa Christianity kasi na-offend sila ng ibang tao. In the very first place, hindi sila tunay na lumaya sa kasalanan. Kasi yung tunay na taong lumaya sa kasalanan, magpapatuloy sa pananampalataya. Diba? Yun ang isa sa mga tinitindigan natin bilang mga Baptist, yung perseverance of the saints. Yung mga tunay na mananampalataya, hindi tatalikod magpakailanman. Diba? Kasi markado ka na. At ano man ang ibigay sa iyo ng mundo, dahil sinabi naman ni Jesus Christ, the world will hate you because of me. Diba? So ano ba maaasahan natin? So, malaya ka, tumalikod. Pero malaya ka rin bumalik. Diba? Yung mga pagkakataon, sinasabi ko naman mga pagkakataon naman, yes, even in my faith na may mga pagkakataon sa buhay ko na nagdududa ako, napapaisip ako, diba? Lalo na pag dumadanas ka ng mga pagsubok sa buhay, ito ba talaga ang dapat danasin ng isang mananampalataya? Akala ko ba lumaya na ako, Panginoon? Kaya nga, sabi ng Diyos, kaya nga, lumaya ka, kilala mo yung katotohanan. Lumaya ka sa totohanan na kasinungalingan ng mundo na dapat ang buhay mabuti lang. Lumaya ka na doon sa katotohanan na alam mo na magiging mahirap ang pagiging mananampalataya. Diba? Pero alam mo maligaya din ang pagiging mananampalataya. Diba? There's more to it than what we have right now. Kaya magpapatuloy tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, let me close with this. Kung tandaan mo, this is what we call a cliche. Ibig sabihin pa ulit-ulit na katotohanan o paulit-ulit na phrase tungkol sa ating pananampalataya. Pero hindi naman natin maitatanggi yung katotohanan nito. Diba na matatagpuan natin yung daan patungo sa Ama, mali kay Jesus lamang. So yung katiyakan ng proteksyon sa anumang kadiliman, kapahingahan ng ating kaluluwa na kay Jesus lamang. Kaya mga kapatid, sabi doon sa pinto, pumasok ka, manatili ka, mabuhay ka lamang kay Jesus. Manalangin ka.